Alright. Magandang tanghali po sa inyo lahat. At yung mga bata, natutuwa ako dyan, nagbibilang sila. Magandang tanghali dyan at magandang tanghalian dyan sa inyo mga bata. No? Kain lang kayo. At saka sa mga teachers ng CBBA natin, no? Sila ay patuloy na nananangalian ngayon. Nakakatuwang pakinggan yung mga bata na nagbibilang. Ano? Alright. At magandang tanghali po, Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa lahat po na nakikinig at sumusubaybay po ng ating programang The Baptist Lunch. At ngayon, makikita niyo po talagang Christmas na rito. No? Maraming salamat sa mga nag-aayos ng ating studio. Maraming salamat sa mga co-host natin dito na talagang inaasikaso nila yung ating studio. No? And salamat mga kapatid sa panibagong araw na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. No? Ito ay araw na tinalaga ng Panginoon para sa atin. At ngayon may maganda tayong recap ng atin pong pag-uusapan sa mga nakaraang taon. No? Kasi ngayon, nakikita ko kasi, mga kapatid, alam natin na ito yung first day natin ng November. No? Yeah. First Tuesday. First program. Yeah, that's what I mean. At ito yung kauna-unahang programa, mga kapatid, ngayong November. And minarapat ko po na simulan na po ang programa natin for Christmas kasi pag dumating na ang Christmas, ilang session lamang, 3 lamang, wala na. So, I mean, mas maganda ho na pag-usapan na po natin na mas maaga para may mga bagay tayong dapat talakayin at lalong-lalo na po sa ating pamilya na ito po yung programa every Tuesday. Alam po natin to na ito po ay programa ng mga nanay, no? Ano yung mga bagay na dapat natin pag-usapan ng mga wives, you know? At this is very important, lalong-lalo na po itong Christmas, darating na Christmas season. And sisimulan na po natin ito ngayon para marami hong maging masayang mga nanay, no? Maraming maging masayang mga asawang babae. Kaya yan po ang ating usapin po ngayon. At magkakaroon muna tayo sa pasimula ng recap. At malalaman po natin kung ano yung mga bagay na, alam nyo, maganda yun eh. Ngayon darating na Christmas, saan naman kaya ako magsisimula? Di ba? So saan kaya? Ano ba yung natapos ko? Now, I'm just trying to tell you, mga kapatid, kung saan tayo magsisimula at paano pa may improve natin yung kasiyahan natin ngayong darating na Christmas. Di ba? So ang buhay ho dapat ay hindi ho paurong. Dapat going forward, not going backward. You see, kailangan lamang natin balikan yung nakaraan para lalo pa natin ma-improve ang ating hinaharap. Di ba? So, we're not dwelling on the past, but we're using the past, mga kapatid, to teach us more lessons to improve us, to improve our family. Ano mang meron sa pamilya natin ay dapat po ma-improve. Okay? Alright, kaya again, magandang tanghalian sa lahat. Sa mga nananghalian, just keep going together with your family. Keep watching, and I believe God has something for you this afternoon. Ano po? Ako'y naniniwala na pagpapalain po kayo. Okay? Now, bibigyan ko muna ng pagkataon yung akin pong mga co-host dito na bumati po sa inyo. Okay? Alright, simulan natin kay Cynthia. Magandang tanghali po muli sa lahat at nandito muli ang Baptist Lunch, ang Mother's Edition na kung saan ay bidang mga nanay. Hello mga nanay na nakikinig, mga nanay na nanonood sa tanghaling ito. It's our pleasure po at amin rin pong kagalakan na magkaroon kami ng pagbati rin sa inyo, pagbibigay rin po ninyo ng inyong comment sa ating comment box dito. At ito po ay aming sisikapin na mabasa. At sa lahat po ng North, South, East, West, lalo na po yung area ng West Bank, hello po. At ang family ko po, si Brother Noel, at ang aking dalawang anak na si Pauline, nandito siya ngayon, and Tricia. Pagpalain nawa tayong lahat ng Panginoon sa araw na ito. Amen! Good afternoon po sa inyong lahat. Maligayang Pasko mula sa Baptist Lunch. Paskong Pasko na dito sa amin. Pasko tayo rito. Opo. At I would like to take this opportunity to greet the Navsocom family po. Anniversary po ngayon na Navsocom. Oh, yeah. Wow. Oh, Happy anniversary. Wow. Huya. 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 Huya.
Nanonood ang mga kababaihan ng Navsocom. Hello, Yun. LV. Good afternoon sa inyong lahat dyan. Sana ma-blessed kayo. Hindi Sa ko na- Cavite sila ngayon. Opo, Pastor. Oh, Si wow. LV. Isa po sa mga Philippine team shooters natin na Navsocom. Uy, Nanonood wow. po siya ngayon. Kasama Yeah, ng wow. ibang kababaihan ng Parang Navsocom. yatang hindi ko nabalitaan ito. Kala ko noong Sunday. Ano po yun? Old Hands Day. Ngayon po talaga ang anniversary nila, November 5. Sa mga nauna. Wow. Opo. Wow. And good afternoon din po, syempre sa suki natin dyan sa Davao City, ka Ma'am Imelda, na lahat ng programa ng ating church, pinapanood niya, and every time nagbibigay po siya ng feedback sa akin. So, we just don't know po paano nyo ini-encourage ang mga, natin, ang mga kasamahan dito. And also, happy birthday sa friend ko po na si Joanne Baranda. Nanonood ngayon mula sa Lipa, Batangas. Yun. Ayan. Ang asawa niya po nasa Philippine Coast Guard. And good afternoon din kay Ma'am Tang and Ma'am Sheila. Nakita ko na po na bumabati sila. Amen. And syempre sa gwapo kong asawa at sa kanyang gwapong mista na magkasama sila ngayon. Hello, good afternoon sa inyong dalawa and also kay JJ at kay Jeremiah. Huwag po kayong aalis dyan dahil ang gaganda po ng ating topic ngayong tanghaling ito. Amen. All amen. right, all right. Go ahead. Jump. Alright, North, South, East, and West Corner. Magandang tanghali po muli sa inyo lahat. And of course, sa lahat po ng mga mothers that are watching and wives that are watching sa episode po na ito. First Tuesday episode sa buwan po ng November ng The Baptist Lunch. Kaya maganda po mga pag-uusapan po natin ngayon. Keep tuning in, South Border Mothers. Shout out to all of you and to my wife, kay Ma'am Yang, kay Hello sa'yo, babe. And of course, to my two boys, Daniel and Isaac. And shout out na rin sa lahat po ng mga nanonood sa atin nationwide and worldwide. Keep tuning in po. All right. Thank you, thank you. At binabati ko lahat ng mga, may mga nakatune in na ba? Batiin natin yung mga nakatune in natin, mga manggagawa ng Panginoon. No? Pero bago yan, binabati ko yung ating mga kapatiran dyan sa Australia, Western Australia, sa panguna ni Brother Daniel. Brother Daniel at sa iyong pamilya. At ganun din sa mga kapatiran, sila Brother Mike and Brother Neil, ang inyong mga pamilya. At ganun din ang magigiting na manggagawa na katulong ni Brother Daniel. At sila Brother Giovanni and Brother Rowell and also Brother Trent. At ganun din ang kanilang mga pamilya. Salamat sa Panginoon. Just keep going. At ganun din po ang family nila Brother Pablo. Okay? And sa lahat ng mga kapatiran dyan sa Western Australia. Okay? Just keep going. At maganda yung service nila doon sa Perth last Sunday. Yeah, maganda. Kita ko At upload. yung gawain din doon sa Newman talagang patuloy na pinagpapala ng Panginoon. They're Amen. increasing in numbers. Imagine that. Napaka-isolated na lugar yun. Pero makikita nyo mga kapatid, napakarami mga locals na uma-attend, no? Kaya sige lang, Brother Daniel, kaya sabi ko Brother Daniel, pagtiyaga talaga grabe, no? Kasi bagamat talaga napakahirap yung gawain, iba ang gawain doon mga kapatid, I'm telling you. Pero I can see it that Brother Daniel is enjoying, okay? All right, so let's skip. Meron pa tayong mga kasama magagawa dyan na nandiyan na ngayon. So far, sila Sir Ian Juarez po. Yan, watching po sila ngayon, sir. amen. And siya pa lang ang so far nakita ko po. Ay, maganda. At ang gawain ay patuloy na bagamat medyo talagang mahirap. Pero alam nyo, nakita ko na yung malinis na yung mission house. So kulang na lang siguro doon ng ilaw at saka yung tubig maayos. Pag naayos, they're back sa kanilang pinanggalingan, ano? Talaga naman, ano, ang Panginoon marunong talagang perfect God. Thank God that He is our God. Amen? Thank God that He is God. Kaya salamat sa Panginoon. Talagang parang pag nakita mo yung parang hindi dinaanan ng ganung klaseng unos. Dilobyo mga kapatid. No? Kaya salamat sa Panginoon talaga. God is leading him. Binibigyan siya ng wisdom ng Panginoon. Okay? Alright. Meron pa ba? Meron kayong gusto pang batiin?
Mukhang may nanonood po from Australia, Pastor. Nagtatanong lang siya, part po ba ng Sydney yung mission house po dito sa Australia? Hello po sa iyo, Ma'am Gemma Belzali. Malayo. Kabila yun. Layo po. Malayo. Sydney. Sydney, malayo. Malayo. Oh, malayo po, ma'am. Sa Malayo. kabila po. Ay, Mag- Pag-pray niyo po. Kung Pag-pray kayo niyo nasa po. Sydney, pwede naman puntahan yan isang araw ni Brother Daniel. Brother Daniel. At malay natin, you know. At alam niyo naman si Brother Daniel, pagka nabalitaan niya yung ganun, talagang pupuntahan kayo dyan. Oh. Yeah. So magkaroon lang kayo dyan ng pagkataon na ipunin niyo yung mga tao dyan. And just keep tuning sa programa na ito. At pagka kayo ay madali lang bisitahin yan. 5 years ang binigay sa akin sa mahaba. Wow. Multiple visa to Kaya, pwede ako dyan mag-araw-araw. O ayan, Sydney na ang susunod. Sydney ang susunod. Brother Daniel, naririnig mo ba yan, Brother Daniel? Sydney raw, Sydney. Malayo-layo ang ililili pa rin mo, no? At pag nagbiyahe siya from Newman to Perth, malayo-layo yun Pero Sydney, malapit lang yan. Nasa Australia pa rin kayo. Okay? Alright. Meron pa ba? Wala Sige na lang. po. At sige, at mamaya pa yan. Magigising na rin siguro yung mga pastor mamaya. Okay? Mga busy yan. Talagang maraming inaasikaso yan Mas marami silang inaasikaso kay sa akin. Yeah. At sa lahat ng Baptist builders dyan sa Ramos. At alam ko kagabi talagang nag-overtime sila. Wow. At nakita ko, ang ganda nung ginagawa ni Brother Nino talaga. Amen. Ang ganda. Brother Nino, at meron akong dala-dala ko na sa Webes yung order mo. At saka ni Ronel. Si Ronel, may order daw yun So, dala-dala ko na. Okay. Alam niyo mga kapatid, magandang pag-usapan itong nakaraang Christmas muna. Kaya sabi ko, this is just the introduction kasi alam nyo, pag nasa programa tayo, imagine, mahigit lang tayo dito 1 oras, minsan nabibitin pa tayo sa mga usapin. Kaya sabi ko, simulan na natin. Ganun din sinabi ko kila Brother Roy, kila Brother Tony. Simulan na natin kasi napakaiksi Malay-malayan mo mga kapatid, 2025 na. You see? And kaya sabi ko, simulan na natin. That's right. Kaya sa mga susunod ay yung mga pastors na galing sa atin ay magmi-meeting kami para sa mga programa sa next year. Amen. And at napakaganda na pag-uusapan natin talaga yung mga plano kasi ang gawain ng Panginoon ay hindi po yan mga kapatid tsamba-tsamba. Lahat ng mga bagay, if you want success, you plan. Okay? Ganyan yan Walang success na aksidente mga kapatid. Okay? Ganon din sa family. As far as family is concerned, pinag-uusapan natin yung pamilya mga kapatid, kinakailangan na meron po tayong meron tayong plano sa pamilya. Ngayon, ang problema ngayon, paano yung plano natin? Are you developing something? Are you planning to move forward? And then, ano yun, mga kapatid? Kasi, para maging matagumpay yung lahat ng ating ginagawa, mga kapatid, ay kinakailangan makita natin yung magandang plano. Okay? Pero bago yan, bakit po natin pinag-uusapan yung ganito? Kasi hindi naman po tayo naniniwala sa date ng Christmas na 25, gano'n. But atin po dito, habang pinag-uusapan po natin dito, yung Christmas season, ay napakagandang alalahanin yung kapanganakan ng Panginoong Kristo. And you see, akalain mo, ang Panginoong Kristo ipinanganak mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, He became the Son of Man. See? So what is the very purpose of that? Imagine na when Jesus became the Son of Man, ginusto po yun ng Ama na sabi ng Biblia, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. You see? And yung kapanganakan ng Panginoong Kristo, alam naman po natin na mula Old Testament hanggang New Testament, talagang yan po ay, talagang yan po ay binalita, mga kapatid. You see, makikita natin, it was prophesied by Isaiah, ang dami, si Micah, nandiyan po yan mga kapatid. And then nakita natin yung fulfillment sa book of Matthew. See? So makikita po natin, Jesus became the Son of Man that we might become the Son of God. So imagine that.
So isa ho yan sa palatandaan, isa ho yan na dapat natin bigyan ng pansin bilang isang anak ng Diyos at bilang isang Kristiyano, na kung hindi po ang Panginoong Kristo ay naging anak ng tao, mga kapatid, hindi tayo magiging anak ng Diyos. Di ba? So, kaya napakaganda po. Doon po sa Isaiah, babasahin ko lamang po ito, no? Kasi bago tayo pumunta doon sa talakayan. Kasi dito po lahat nagsimula na kinakailangan makita po natin. Ang prophecy ni Isaiah chapter 7, verse number 14. Ang sabi po ng Biblia sa verse number 14, "Therefore the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel." You see? So, in Matthew chapter 1, mga kapatid, makikita po natin sa chapter 1, verse number 23, "Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel," which being interpreted is God with us. You see that? So napakahalaga po nito, mga kapatid. Just imagine, lahat na makikita po natin na benefits, mga kapatid, no? Blessings sa atin pong pamilya ay nagsisimula po rito. You see, now napakaraming mga tao, even believer, yung nag-so-called, no, ng mga mananampalataya, and then iba't ibang klaseng sekta ng pananampalataya, kulto, mga kapatid, kung ano-anong sinasabi nila patungkol sa Panginoong Kristo, and they even question the virgin birth of the Lord Jesus Christ. Now, many people don't believe that. Pero mga kapatid, it is very evident in the Bible, napakaliwanag sa Biblia, na meron talagang ebidensya na ang Panginoong Kristo ay pinanganak ng birhen. You see? Man. So, kinakailangan maliwanag ho na ito po yung paliwanag na ang Diyos ay nagkatawang tao. Pero kinakailangan dumaan siya sa 42 generations, mga kapatid, para lamang ma-reveal ang isang tagapagligtas na nagkatawang tao. Ang Diyos na nagkatawang tao. You see, kaya nga maliwanag sinabi rito, look at the word Emmanuel, God with us. Man. You see, God with us. Like what I've said, He became the Son of Man that we might become the Son of God. You see? So lahat po yan. Now, why is that important? Kasi po, lahat ng pagbabago ng tao ay nakabatay doon sa pamumuhay natin kay Kristo. You see? Kung walang Kristong ipingan ng anak, mga kapatid, una, walang katuparan, walang kabayaran. Walang kabayaran yung ating kasalanan. Hindi natin pwedeng bayaran. Kasi kung babayaran lang natin yung ating kasalanan, ay papapunta tayo sa impyerno. Bakit? Yun lamang ho ang kabayaran Wala nang iba. That's right. You see, hindi naman natin pwedeng bayaran ng Panginoon ng pera. Kanya yun hindi naman pwede natin bayaran ng Panginoon ng ginto. Kanya rin yun. You see? So, babayaran, pinakang-bayad natin ay magdudusa tayo sa impyerno magpakailan-kailan paman. Pero ang pinakamaganda rito, binayaran ng Panginoon ang dapat nating bayaran. Sapat binayaran ng Panginoon ang dapat nating bayaran, hindi na tayo magbabayad kung tatanggapin natin yung ginawa ni Kristo na siya namatay, inilibing at muling nabuhay alang-alang sa kabayaran ng ating kasalanan. You see? So, hindi ang ibig sabihin na wala na tayong kasalanan. Binayaran niya ang kabayaran ng ating kasalanan. Ngayon na alam mo na binayaran ng Panginoon ang ating kasalanan, tinanggap na natin, naging anak na tayo ng Diyos. Doon po nagsisimula ang lahat ng kasiyahan sa buhay. Bakit sabi ni Paul sa mga taga-Korinto, if any man be in Christ, he is a new creature. Amen. So we are new creator in Christ Jesus. Dahilan sa Panginoon. Bakit? Sapagkat nasa atin na ang buhay na walang hanggan. Ano po yung buhay na walang hanggan? Ang buhay na walang hanggan, yan yung binigyan tayo ng pribileyo na may pamuhay natin ang buhay ng Panginoong Kristo. Kaya ang Panginoong Kristo, nung nandito siya sa lupa, namuhay siya ng isang sinless life. You see that? Now, hindi ko naman sinasabi, hindi na tayo magkakasala, mga kapatid. But the good thing about this is we will not choose anymore to sin. You see, nagkakamali tayo, bumabagsak tayo, but listen, kaya tayo bumabangon sapagkat hindi natin pinili yung kalagayan na yon.
You see? Now, lahat ng mga bagay na yan nagsisimula doon po sa kapanganakan ng Panginoong Kristo. Kaya nga po, ang sabi ng angel, ito ay good news, good tidings. Amen. You see? Ano yung good news? Ang good news ay makakapamuhay ka na ng isang pamumuhay, ng isang buhay na kay Kristo. Yun ho ang pinakamaganda ho doon. You see? Now, paano natin ginagawa yun? Again, sa pamamaraan pa rin ng Panginoong Kristo sa pamamagitan ng pagsunod salita ng Diyos. You see? Look at that. That's why we have the Word of God. That's why we need to go to church. We need to come to church. We need a church. Kasi ang buhay po na ito, mga kapatid, I'm telling you, ang daming challenge. You cannot face. You cannot avoid to face life. You have to face life. Sabi ko nga noong nakaraan linggo, you cannot fix it if you will not face it. Yeah. See, you have to face it to fix it. Whatsoever. Anumang gusto mong ayusin, kapatid, you have to face it. You have to face life. Life will confront you. I'm telling you. Ngayon, makikita po natin ang daming nagpapakamatay, ang daming mga kapatid na napapariwara, nakaranas na ng marangyang buhay, pero napariwara pa rin. Bakit po? Anong dahilan? They don't know how to handle their life, mga kapatid. You see that? Kaya ang buhay na masaya, mga kapatid, ay na kay Kristo lamang. What a privilege, mga kapatid, na makikita po natin ang ating buhay ay buhay ng Panginoong Kristo. Kaya nga tinawag tayo Christian. So imagine, sa pangalan natin, kapatid, sa tawag sa atin, ay kalakip yung pangalan ni Kristo. Kaya kalakip yung pangalan ni Kristo kasi ang buhay na ito na ating ini-enjoy ay buhay ni Kristo. You see, imagine, paanong hindi ka mag-i-enjoy na pinamumuhay mo ay buhay ni Kristo? Amen. That's it. Amen. I don't know, ha? Amen. Makakapaghanap ka. Kaya yung iba, mga kapatid, naghahanap, akala nila pera, akala nila punta sa ibang bansa, akala nila ay yung meron ka ng malaking pera, malaking sakyan, malaking bahay, malaking ari-arian, mataas ang pinagtapusan, lahat po yan, kapatid. Maraming magkakaroon ng ganyan, pero hindi man sila nagiging producers, consumers pa rin sila. Yeah. Kapag ang kapatid, sabihin ko sa inyo, ang kasiyahan wala sa pagkukonsume. Ang kasiyahan ay nasa pagpuproduce. You see? So makikita nyo, ang dami mga tao ngayon, they're just consumers, they're not producers. Amen. You see? So, kaya makikita nyo, pupunta sa ibang bansa, pupunta ko sa mga resorts, para mag-enjoy. Ang kasiyahan ay na kay Kristo. Amen. And just imagine, pag naipamuhay mo ang buhay ni Kristo, gaano kasaya ang buhay mo. Diba? So, sabi nila, hindi man ako Diyos. Yun ang maganda dun eh. Hindi ka nga Diyos, tao kang makasalanan. Pero may pribileyo ka na mamuhay, na pamumuhay na isang anak ng Diyos. Amen. I don't know. Yan o ang Christmas. So, gaano kaganda kung ang buhay mo ay nandyan sa pamilya mo, na sinishare mo, at ang buong pamilya, lahat nagre-rejoice because they are enjoying to live the life of the Lord Jesus Christ. Amen. You see? Amen. So, ano sabi ni Paul patungkol dyan? It's no longer me. It's the life of the Lord Jesus Christ that I am living in. Amen. You see? So, Galatians chapter 2, mga kapatid. So, kaya nga po, naway makita po natin ito. Paano? Pinag-uusapan natin nung sasabihin nila, sana nung nakaraang Christmas, medyo malungkot ako eh. Pero ano kaya ang gagawin ko naman ngayon? Sana naman swertehin ako ngayon. Alam mo, dapat yung salitang swerte, wala na yan sa atin. Yeah. No, ang swerte, kapatid, tsamba yan. Malas na lang. Yeah. Wala na yan. Hindi na ho yan. Hindi ho tayo namumuhay sa swerte. Namumuhay tayo ng isang pinagpalang buhay. Amen. You see? Amen. So you understand, since the creation of man, makikita nyo na po yung salitang blessed. You see? Past tense na. Hindi sinabi ng Panginoon na I will bless. No. Blessed. You see? Blessed. Natuwa nga ang Diyos eh. Nung nakita niyo yung nilikha niyang tao, mapatid, natuwa. Tapos kaya inatasan niya at pinagpala niya na. So nandun na yung blessing. Kung ipamumuhay mo yung blessed life na yon, abay,
hindi ka pa sasaya, hindi ka pa matutuwa noon, hindi ka pa ba magre-rejoice? But you're living a blessed life. Already blessed by God. Oh, so yun eh. Kaya nga lang, kapatid, hindi tayo nagiging masaya at hindi tayo pinagpapala, lumalabas po tayo doon sa buhay na blessed ng Panginoon. And we're trying to live a new life apart from God, apart from that blessed life. You see? So, in fact, even David, si David nagsasalita tungkol sa bagay na yan. Blessed is the man that what? Walketh not in the counsel of the ungodly. Amen. You see? So, what is the walking, living? You see? Blessed is the man that is not living. That is living. Na yung namumuhay ayon sa salita ng Diyos. At hindi sa counsel ng ungodly, ng walang Diyos. You see? So, kaya makikita nyo, kapag ka ang tao namuhay outside that blessed life, makikita nyo talagang malungkot talaga. Kung ano-anong itatry pa para maging masaya siya. At pag hindi na siya masaya, tatapusin niya na ang buhay niya. Wala na. See that? So, nakakalungkot mga kapatid. Tapos kung ano-ano itatry, lalabas pa. Kapatid, nandiyan na nga. Anong klaseng kaisipan meron tayo na eto na, sabi ng Panginoon, eto na yung blessed life. Ito na yung perimeter. Ito na, pinakita na ng Panginoon yung space, yung lugar, kung alin yung pagpapala na yon. Okay? Ito yon. Pag lumabas ka dyan, outside that, okay? Hindi na yan pinagpala. Okay? Panganib na yan, mapanganib na dyan. You see? So para bang, yung mga tupa ay merong kural yan. Pag lumabas ka sa kural, delikado ka sa sa mga lobo na manlalapa ng tupa. You see? So pero ganun pa rin ang ginagawa ng maraming Kristiyano ngayon, lumalabas. You see? So if you want a blessed Christmas, kapatid, all right. Maniwala ka sa Biblia. Maniwala ka sa salita ng Diyos. Manatili ka doon sa pinagpala na buhay na. Pinagpala na. So, all you have to do is to stay there para maging blessed ka. Pero pagka lumabas ka dyan, ay siguradong hindi ka na blessed. You see? So, kaya nga problema mo sa pamilya, ang pangit dito mga kapatid, ito na. Okay? Kapag ka isa lamang sa loob ng pamilya, ang merong tinatawag na pagpapala. You see? Kaya minsan, sasabihin sa isang pamilya, nakakalungkot man, pero ang totoo niyan, ganito ang nangyayari. Sasabihin ng isang tao, sasabihin ng isang miyembro ng pamilya, ay, ang saya ko ngayong Christmas. Pero, paano yung asawa mo? Paano yung anak mo? Paano yung mga magulang mo? Ang tanong ko ngayon, lahat ba during Christmas time, natutuwa, nagre-rejoice ang buong pamilya? You see? Pero sinasabi ko po sa inyo mga kapatid, kaya natin pinag-uusapan, mahalagang pag-usapan sa programang ito, ang tungkol sa Christmas. Kasi, alam niyo naman po ang aking puso, gusto ko laging masaya ang buong pamilya. Amen. Hindi lamang isang miyembro ng pamilya. Amen. You see? Yung isang pamilya, puro ang saya. Yung isang miyembro ng pamilya, puro ang saya. Bakit? Pare-attend ng party. Yan, ganyan. And then, pagkakagaling na sa party, uwi na ng bahay, malungkot na. You see, ang mga kasama sa loob ng bahay, ang dala niya, hindi kasiyahan, kundi kalungkutan. Masaya lamang siya sa labas. Sa loob ng tahanan, hindi masaya. Ayun, nakakalungkot mga kapatid, di ba? Nakakalungkot yun. Dapat sana ang buong pamilya ay masaya. So paano natin pasasayahin ang buong pamilya ngayong darating na Christmas season? You see, Right. paano natin pasasayahin? Na I hope makikita po natin ito little by little, step by step, precept upon precept, line upon line. Makikita po natin kung paano po tayo magre-rejoice ngayong o mag-i-enjoy ng season, Christmas season, mga kapatid. You see? So, gusto ko lamang po sabihin sa inyo, lahat po yan, ang pinakampundasyon ay ang kapanganakan ng Panginoong Kristo. Huwag kayong magre-rejoice na nandun na, nakalampas na doon sa foundation. Ang pinakang pundasyon ng ating kasiyahan sa Christmas ay yung kapanganakan ng Panginoong Kristo. Pagka tinanggal niyo po ang Panginoong Kristo dyan, lahat ng kasiyahan, events ng Christmas ay wala na yan. Events lang talaga yan. Amen. Okay? Hindi yan papasok sa marrow ng iyong bone. You see? Hindi, ang kasiyahan ay nandoon, kapatid.
Yan po. Kaya dapat maramdaman po natin yan. See? So, kaya pag hindi pumasok yan sa Nero yan. Okay? Kaya dapat na makita po natin yung malalim na kasiyahan, kapatid. Yung talagang, saka ang goal natin ngayon sa programang ito, masaya ang buong pamilya ngayong darating na Pasko. Right? Kaya dapat yun o ang dapat nating bigyan ng pansin. Kaya unang checking po natin dyan, okay, check natin lahat ng buong pamilya. Alright. Ang tanong agad, natanggap mo na ba ang buhay na walang hanggan? Okay? Natanggap mo na ba, tinanggap mo na ba ang Panginoong Jesucristo? Dapat kasi doon lahat, yun ang pundasyon, sabi ko kanina. So hindi siya anumang kasiyahan na wala doon sa pundasyon na yun, kapatid, ay hindi totoong kasiyahan. Yun ay skin deep lamang. No? Mababaw, kapatid. No? Kaya sabi ko, ang kasiyahan dapat daan doon sa marrow, sa pinakang, ano nga sa Tagalog yung marrow? Yeah. Laman, But anyways, di man laman lo? bulalo. Yeah. Bulalo. Tama. Bulalo na lang. Yeah, anyways, nagkakaintindihan po tayo yan. Ano? Yung nasa loob ng buto, talagang ibig sabihin, talagang pasok na pasok. Grabe talagang kasiyahan, mga kapatid. No? Alright, so ako po'y naniniwala na iisipin po natin ngayon. Babalikan lamang po natin. Nung nakaraang Pasko, masaya ba kayo? Masaya ba ang pamilya mo? Okay, kung masaya, paano naging masaya? At mula doon kaya, pinapakita ko sa iyo ang structure ngayon, no, sa programang ito. Kung masaya kayo, paano ngayon may improve? Yung kayang kasiyahan ninyo, gaano ka kasaya pala nung nakaraan? Okay, gusto mo bang madagdagan o gusto mong mabawasan? Of course, gusto mong madagdagan. Lalo pa, mas grabe pa. Ngayon, paano sa palagay mo may enjoy? Paano lalong magiging masaya ang Pasko ng pamilya mo? You see? Paano? So, anong ginawa mo noon? Kapatid, kutingtingin natin. Isipin natin. Mag-isip tayo. Naniniwala ako na mas marami pang pagpapala ang Panginoon. Kaya akalain mo, yung iisipin mo na lamang na ang Panginoong Jesucristo, He became the Son of Man that we might become the Son of God. Isipin mo na lang kung gaano kasaya yan. What a privilege. Di ba? Grabing privilege po yun, mga kapatid. Grabe. Pero dapat bigyan talaga natin, binabaliwala ito eh. Makikita mo nakakalungkot, grabe na yung pribileyo mo, anak ka ng Diyos ngayon. Pero grabe pa rin ang away-away. Nakakalungkot. Ang marrow daw po pala sa dictionary ay utak sa buto. Utak sa buto. May nakalagay po, sabi ni Ma'am Tang. Ang dictionary po, ang marrow ay utak sa buto. Utak sa Lamang buto. Matindi, no? Maganda yun. Maganda. Kung Sabi ni utak Sir sa Cesar, tinuod daw, Pastor. Tinuod. buto, tinuod. Si Ma'am Arlene po, kauyok-uyokan. Kauyok-uyok. Alam mo, lahat ng sinasabi nyo, maliwanag lang yung utak sa buto. Baka po ang gusto niyo Tagalog, Pastor, yung kaibuturan. Yeah. Oo, yun. Yeah. Kaibut-ibuturan. Opo. Yeah. Kailalim-laliman. Yun, maganda yun. Pero maganda rin yung utak sa buto, mga kapatid, no? Akalain mo, kaya pala ang sarap nun. Ako, sinisip-sip ko lagi yun kasi Yeah. kailangan ko pa ng utak eh. Yung sinusot-sot. Minsan nauubusan ako ng utak eh. Minsan gusto kong hiramin yung mga hindi ginagamit eh. Yeah. Alam ko yung iba dyan, alam mo mga kapatid, yung iba, kaya meron tayong tinatawag na yung taong yung lumalaki na ang ulo. Alam mo kung bakit? Kasi hindi ginagamit ang utak eh. Sino yung mga tao yun? Mga proud people. Yeah, yung mga proud people, mga kapatid, lumalaki ang ulo niyan. Yan ang ibig sabihin niyan eh. Kaya dapat kuhanin natin yung utak nun para, sayang, hindi gamit. Okay. Well, anyways, mga kapatid, ngayon meron tayo, ito muna kasamahan ko rito. Kasi bago tayo pumunta sa iba, yung totoo muna. Kasi tayo ang nandito, meron ba tayong masasabi na talaga bang na-enjoy niyo yung Christmas? Paano mo ngayon ma-enjoy? Paano magsisimula uli? You see? So babalikan po natin yon at mula doon sa kung anong meron tayong ginawa na maganda noong nakaraang Pasko, kapatid, mula doon, yun na yung gawin natin pundasyon. Di ba? Sabi nga niyan, huwag kayong matakot na kayo nagkakamali. You see?
Sapagkat mula dyan sa pagkakamali nyo, at least hindi ka nababalik doon sa dati mong kalagayan na magkakamali ka uli. That's Mula sa right. pagkakamali, alam mo na hindi mo na magagawa yung pagkakamali na yon. Yeah. From there, you can start. You'll not gonna start from the very beginning. You'll start from where you were. Okay? So, kahit na pagkakamali yun, at least hindi mo na gagawin yun. Yeah. Okay? So, ganun yun ang pinupoint out ko rito na maganda magsimula tayo sa ganung klaseng kalagayan and then para maging masaya yung ating Pasko sa pamilya. Amen. Alright? Okay, tanungin muna natin dito mga kapatid. Bigyan natin ng pagkataon si Cynthia muna. Okay. Nasabihin ni Pastor kanina na how was your Christmas? Pambihira, malalim na pag-iisip. Nag-flashback tuloy nung bata pa ako. Simula nung bata na nung bata pa, ano bang iniisip kapag Christmas? Papalapit na ang Christmas. Ang nasa isip lagi natin, regalo. Dapat magkaroon ako ng regalo. Dapat may matanggap akong regalo. Kapag bata, yun. Kung saan ang laging iniisip ay paano makakatanggap hanggang nung nagdalaga, hanggang nung makatapos ng pag-aaral, nung magkatrabaho, dyan na nag-start. Siyempre, hindi ka na lang hihingi, kundi magbibigay ka na rin. Hanggang nung magkapamilya na iba lahat, hanggang nung maging mataniman ng tamang prinsipyo ng kung paano haharapin ang Christmas. Kasi before talaga, sa totoo lang, pag sinabing Christmas, nako, ang iisipin agad, paano ako mag-iipon, paano ako magkakapera na sa isang iglap lang mawawala. Yeah. Hindi, sa totoo lang, sir. Hindi mo Sabi enjoy ko, talaga. sa totoo lang, nagkikwento ko Isang nga. biyahe lang ng Japan yan. Naikikwento ko yan sa mga bata na nung nagtatrabaho ako. Grabe, pag parating na yung December. Sabi ko, December 2, nagbibigayan na yan ng mga, ng ano tag dito? Hindi, yung, Bonus. hindi pa sir, bonus yung mga groceries. Groceries, talagang hindi namin mabuhat-buhat yung mga groceries from doon sa trabaho namin. Tapos dadating na yung second week, ayan na yung sweldo, susunod na yung bonus, hanggang susunod na yung 13-month pay. Pero pagdating ng January, nasaan na yun? Magugulat. Hindi sa talaga, sir, magugulat ka na lang na wala na hanggang nagkaroon na taniman ako mismo, ha? Ang sinasabi ko yung sarili ko, hanggang nung mapunlaan ako dito, narito ako na napunlaan ng paano haharapin ang pagtingin natin, paano yung magiging perception mo ng Christmas. Hindi na, hanggang naiba na ng naiba sa pamilya. Dati, talagang bibili ka ng lahat ng bago para sa anak mo, bibili ka ng something new para sa loob ng bahay ninyo, para lang masabi mong masaya ka dahil may bago. Matatapos yung taon na may bago, pero ang nakakalungkot, yung pagharap mo ng bukas naman. Yeah. Kaya yun yung natutuwa ako dahil sa ngayon naman, dahil nabigyan nga tayo ng magandang perception kung paano haharapin ang Christmas. Hindi ito yung material na bagay. At dito sa church natin, makita ko talaga, iyan ay talagang kinagisnan ko na dito sa church na ito. Nakita ko kung paano pinasasaya ni Pastor. Pwede naman, sa totoo lang, lagi niya nga sinasabi, pwede niya lang siya at ang kanyang pamilya pumunta sa ganito para ma-enjoy nila talaga, ma-enjoy nila ng family. Pero ang nakita ko kay Pastor, ang pamilya na talaga, yung buong church. Yung lahat tayo, paano niya mapapasaya yung buong member ng simbahan natin. At doon ko rin nakita na hindi talaga sa pera, hindi yung pera ang magpapasaya sa atin. Hindi yung ano yung matatanggap natin, kundi Yeah. ano pa yung maibibigay natin. Normally, naalala ko yan, December, nagpakumit si Pastor dito, yung magsisimula pa tayo ng church building. Alam ko nun, tinukahan kami ni Pastor, yung mga young ladies, young working. Oo. Tinukahan kami ni Pastor, ikaw ganito, ganyan, ganyan. Pambira, yung binanggit niyang amount, 13-month pay ko to. Sabi ko gano'n. Talagang kumuha yun. Pero nagpapasalamat ako dahil biyaya ng Panginoon. Hindi, bago-bago pa lang ako dito sa church natin. Galing ako sa ibang church na kung saan yung giving, yung pagharap, kung paano mo haharapan yung commitment sa church. Hindi lang sa sarili mo, kundi yung commitment mo sa church. Dito ako nagkaroon ng magandang pundasyon kung paano haharap sa commitment sa church. Kasi hindi lang dapat sarili ang pasasayahin. Hindi lang yung sariling pamilya. Kundi paano mo pa rin ma-extend ito na ikaw ba kumakain, ikaw ba masaya, ikaw ba may maayos na kasuotan, pero nakikita mo yung iba,
hindi, parang nakakalungkot, parang nakakaapak ng pagkatao ng iba na ikaw lang yung masaya. Kaya Yeah. yun yung tumatak talaga sa akin dito, kung paano mo haharapin na everybody happy. Yan yung Yeah, malimit that's it. na That's Right. sabihin ni Pastor. Opo. Yeah. Tama. Alam nyo, yan ang pinakamaganda kasi sa loob ng pamilya, sabi ko nga, mahirap yung minsan, yung mga, makikita mo minsan, yung mga bata abalang-abala. Yeah. Grabe, parang Right. pag pumasok na yung Disyembre, parang party dito, party doon, Billy rito, Billy doon, at balot dito, balot pa more. Balot pa more, balot ng balot mga kapatid. Hindi man lamang natin naiisip, sino dapat ang unang-unang masaya sa pagdating ng kapanganakan ng Panginoon. Because we are celebrating the birth of the Lord Jesus Christ. So dapat, if the celebration is for the Lord Jesus Christ, then Jesus must be happy. Yun. Diba? So ang problema ngayon mga kapatid, tayo lang ang happy. Wala man tayong na-win during the Christmas time. Dapat, Yun ang it's sinasabi. the time. If Jesus was given, binigay as a gift during the Christmas time, bakit kapatid? Hindi man masaya. Hindi masaya ang Panginoong Kristo. And the only way para mapasaya ang Panginoong Kristo, mga kapatid, mag-win tayo ng souls. Mag-win tayo. Dali natin. Mula sa atin ay Yeah. ma-fulfill yung purpose ng Panginoon. Masaya lahat yan. You see, ang problema nito, mga kapatid, ang pagka during Christmas season, nasa isip natin, bakasyon. Yun. Pagka bakasyon, bawal magtrabaho. Pagka bakasyon, bawal mag-soul winning. Ay, nako, Inday. Na kinakailangan po na bigyan natin ng, balik natin talaga. Okay? Now, so paano magiging masaya ang pamilya? Paano? Kung masaya ka nung nakaraan, 2023, paano magiging masaya ngayon, 2024, ang selebrasyon ng kapanganakan ng Panginoong Kristo sa inyong pamilya? Go ahead, Marnelli. Naalala ko po nung last year, parang challenge niyo po kami na as much as possible, wag kang gumastos and mag-isip ka. Kasi pagka pag-isipin mo na ayokong gumastos or wala akong panggastos, mapipilitan kang maging creative. So, dun po kasi lumaki ako na creative talaga yung nanay ko, yung mga sa Bisaya, paluwa ng nyog. Yun ang ginagawang Christmas tree. Ganyan, pinipinturahan namin yun ang activity sa bahay. Pero nung nag-asawa na ako at nagkaroon ng mga anak, parang ang hirap po mag-set up ng Christmas tree pagkatapos kailangan mo tanggalin ulit after ng Christmas. Sabi ko, ayoko na to. So ang ginawa ko po, bumili ako ng yung outside na light, solar light, Christmas light na nilalagay sa labas ng bahay. Ayun, whole year round Christmas sa bahay. At syempre po, pinapalalahanan po namin sa buong family na pag pinipili namin yung mga ina-attendan na party kasi ang dami pong invitation left and right pag Pasko and yung mga pagkain. Kasi aanhin mo yung kain ka ng kain sa Christmas, hindi ka naaabot sa New Year. Yeah. Diba? Ang dami pong namatay na kaibigan namin. Wala na nung New Year kasi puro na high blood nung dumating ang January. Alam mo ba na hindi lamang yung buhay ay hindi umaabot sa New Year? Pati budget. Opo. Tama Namamatay po. na. Opo. Yeah, So, namamatay. parang one day lahat ini-spend natin lahat sa Yeah. Christmas. Oo. So, Yeah. ang hirap po nung gano'n na situation. So, at that time din po, I think we were encouraged to count our blessings. So, nagkaroon po kami ng jar sa bahay na gratitude jar. So, I'm excited to open that jar this year. And hopefully, we will still have another jar this incoming year na mas marami pang pasasalamatan. So, ang sarap pong balik-balikan yung dun sa gratitude jar. Wala kang gastos, yung old jar lang. Tapos may papel ka na itutupi mo dun. Susulat nyo everyday sa family kung ano yung pinapasalamatan nyo. So, these are simple things po na natutunan ko nung nakaraang Pasko na, oo nga pala, ganito rin naman kami pinalaki ng nanay ko. Pansit lang at tinapay usually, 'di ba? Sino bang may sabi na kailangan may spaghetti at cake? Yeah. Opo. Yeah.
when you... mga nakikita lang natin yan eh. Opo. Pagka wala kang spaghetti, wala kang mansanas, yun. Opo. Wala kang mga mga ubas. Wala kang you know. lechon. Wala kang lechon. Yeah. Lalo na yan. Wala ka. Eto matindi, Pastor. Meron na palang lechon, yung bread Yeah, na oo. nako, yun po, mabenta. Bumibili ako nun, lechon bread. Oo. Marami nagdala ng ganyan eh. Opo, pinoform nila Pinoform yung nila yung tinapay, bread na pinoform mga nilang lechon. lechon. Opo, so Yeah, yun. So, yun po yung na-enjoy ko yun na yung simple thing, tsaka kung ano yung nasa bahay mo na, i-ano mo na lang, i-recycle yung Christmas na yun. So, nag-recycle na mga ilalagay sa table para may, kasi po, di ba sabi niyo, Pastor, pwede nyo naman i-set up yung table nyo para hindi na kayo kailangan lumabas. Yeah. So, halongkatin nyo yung mga gamit nyo. For sure, merong pula dyan or kumikinang. Maganda ipaalala dyan ngayon. Opo. Mula ngayon, para medyo mahaba naman. So kayo mga Christmas. di ba? Yung kumbaga sa parang nagsisimula ng preparation, parang do it in the family. Yep, You don't need to go out That's right. and dadalhin nyo pa sa restaurant, ganun. Sa pamilya nyo na. Opo. Okay? Ang gawin nyo, maglagay kayo mag-set up kayo ng table dyan. Bahay. Kung wala man kayong table, mag-set up kayo sa sahig. Oo, Alright? Japanese. So yung mga dati, yung mga tinatago nyo dyan na pinapakainan nyo lamang ng bisita, ilabas nyo na dyan. Yes. Baka sabihin ng mga anak ninyo, Ma, may bisita ba tayo? Opo. Darating ba tayo? No, wala. Kayo ang mga bisita ngayon. Mula ngayon hanggang pasimula na ito ng ating Christmas all the year. All year round, Amen. So yan na yung Christmas. Kaya alam nyo minsan nawawala na yan eh. Ngayon, gawin mo ng palamuti yung table mo. Opo, Pastor. Nakakatuwa, Pastor. Nakaka-encourage din kumain para kang kumain sa 5-star restaurant. Magandang paalala pala yung gagawin ko Opo. na sa bahay ngayon. Totoo po yan. Kasi doon mo lang, pag nahinalungkat mo yung gamit mo, marami ka palang gamit. Hala, meron pala ako nito. Hala, meron pala ako nito. Tapos, wag po kayong masanay na itabi yung mga gamit na magaganda para sa bisita. Yun. Kasi hindi po nyo alam kung aabot, hindi nyo ma-experience. Tapos ikaw bumili, tapos hindi mo magagamit. Gamitin nyo po ang pinakamaganda para sa inyong pamilya. Ang bira, pwede ba itong dekorasyon na ito sa bahay? Pwede gawa mo nga Pwede, ito. Pastor. Cynthia sa bahay. Madali lang po yan. Madali lang po yan. Yan lang po ang ngayon. Mga tawag natin dito. Ano yun? Yung... Ready-made? Hindi po. Ginagawa na lang po yan para makatipid. Yeah. Di recycle lang tao yan, mama. Yung may shop nga yan eh. Yung ikaw mismo gagawa. DIY. DIY na po yan. DIY Christmas tree. Yan na po mga kadalasang naita namin noon si India para hindi na gastos ng gastos. Tulad ng Christmas. Simple, may mga isa pa po yan. Pader lang, tsaka yung kulay green na yan, meron na. Diba? Tape lang po, katapat. Meron na yan. Yeah. Parang may nakita na akong ganyan. Yeah, ganda po yan. Tipid yan, tipid. Pwede po yan sa gate nyo, Pastor. Yeah. Abangan nyo lang yung mga rolling. Kami na yung una. Pero alam nyo, may magagandang mga comments natin dito. Sabi niya, Yes, sir. Marami po. May natatandaan si Sister Linda Linda Quinones Sabi niya, first Christmas ko sa church, Yes. may dancing clown pa. Ako nakita, si Sir Noel. Ay, nako. May sinabi rin po kanina si Ma'am Jeje. Sabi nga ni Ma'am Jeje, nung sinabi niyo po yun sa swerte, sabi nga daw, wag daw maniniwala sa swerte kasi malas yun. Yeah, maganda yung sinabi rin ni Christy, basahin nyo. Yeah, noon po pag sinabing Christmas, gastusin ang nasa isip natin, pati material gifts. Tapos sabi niya rin po dito, indeed po, the world has taught us how to be selfish during this kind of season. But praise God, He is teaching us rather to be selfless to His Word and the church that's it. po. That's the essence of Christmas. Yes. Talaga. Kasi ang Panginoong sa Kristo, yung ipinanganak, kinalimutan niya sarili niya eh. Inubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Sabi nga ni Paul ko dyan, yan kung paano dinidescribe ni Paul. Yeah. Hindi ito nanggaling sa Panginoong sa Kristo, pero ang nakakita nito mismo, si Apostol Pablo, siya ang nakita. Kilala niya ang Panginoong sa Kristo. Kilala niya yung glory ng Panginoong sa Kristo. Pero sabi ni Paul, hindi niya binaliwala ng Panginoon yon. Upang tayo ay makakilala sa Kanya. You see? So, napakaganda mga kapatid. Okay? Just go ahead. Maganda yung sign of Genesis po. Sabi ni Genesis, nakakapagod yung celebration ng Christmas sa mundo kasi bukod sa gumastos ka na, nagkautang ka pa. Ayan. Unlike sa ating church, hindi man kalakihan pera mo,
less gastos, pero more happiness because of our fellowship. Pero delikado to si Ma'am Joy Rico. Sabi niya, favorite ko po ang lechon. Sabi naman ni Sir Dexter, talbos ng hotdog. Bira. The gods of their belly. Anyways, May hinanda na raw si Brother Noel sa iyo, Pastor Dexter. yes. Yeah. Kaya matitikman mo uli yung paborito mong sausage. Yeah. Wala na. Huwag mo nang kontrolin. Nandiyan ka na sa kalagayan na yan eh. Tira ng tira hanggang sa mamatay na. Yeah. Tapos Merry Christmas. Yes. Nasa gawain naman, sir, eh. Ako po, sabi ni Ma'am Tang dito, ako po, sabi niya, natutunan ko nung nakarating kami sa church, wala nang ibang pinaka-the best place to celebrate Christmas is within the family of God. Yeah. Yeah, totoo yan. Kaya bira na ng bira si Pastor Dexter eh. Huwag nang kontrolin yan. Mamatay na ng masaya. Anyways, may susunod naman na sa iyo eh. Na kasing laki mo rin. Tingin ko na hindi na rin tatagal. Ang saya-saya ng Christmas natin. Pasimula pa lamang. Yeah. Ayos yung reverse psychology niyo, Pastor. Oo, tama. At least masaya. Sige, bira ng bira, kumamatay. Yeah. Yan ang sinasabi ko. Di ba, Pastor Dex, masaya tayo. Ay, pambira. Kaysa naman sa mamatay na walang sausage. Di ba? Sabihin mo lang kung kailan ka pupunta rito para maka-advance ako sa SNR. Uy, matindi. Ano ba yung garlic Italian? Yeah, yun. Yeah, Italian garlic, yeah, Pastor. yeah. Abangan po natin pag nag-sale. Hindi lang yan. Talaga may binibili ako sa kanyang very special. Laki eh. Sausage eh. totoo yan. Yeah. Anyways, ihahanda ko yan. Yeah, go ahead. Diyan. Ikaw. Actually po sir, actually binabasa ko po kanina at kanina nga sinasabi ko po dito kay Lawan Sitcha na yun din po yung nasa isip ko na isa sa magandang mabalikan natin na the essence of Christmas talaga is not for ourselves. Makikita natin mula sa Panginoon Jesucristo. Kaya nga Matthew 1:23, Matthew 1:21. And she shall bring forth a son, thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Teka lang. May message si Pastor Dexter para sa akin. Ay, sige po. Sana hindi na maalat, Owen, sir. Parang ayaw mo na ako makita, sir. Ha? Hindi maalat ito, Brad. Yung dati kong binibili para sa iyo. Yes, sobrang hindi maalat alat. ito. Masaya ito. Hindi maalat. Sobrang alat. No. Hindi. Masaya. Masarap talaga. Masarap. Hindi Oh. dadamihan Pero, na lang ng kanin, sir, para hindi tama yung alat. Hindi, wala. Kahit puro sausage talaga. Kasi wala. Alam mo mga kapatid, kung nagbabasa kayo ng Bible, hindi ko mo masarap, hindi makakamatay. Yeah. Kahit masarap yan, mga kapatid. Okay, kita mo yung sa wilderness, na naglong yung mga tao ng meat. Sabi niya, give us meat to eat. Di ba? So nagpadala ang Diyos, tambak-tambak na ibon, mga kapatid. Ayun, patay sila ngayon sa kapusugan. So, walang alat yun, brother. I promise you. Tatambakan lang kita. Isaw-saw na lang sa sukal. Yeah. Alright, go ahead. Yeah, yung po yung yung sinasabi ko nga po, Pastor, na the real essence of Christmas is really for others. You see, kasi yun yung tinuturo natin dito, nabanggit nyo rin po kanina, everybody happy, and yung mga ganong sitwasyon na tinuturo po natin dito, mas masaya tayo, ako sa atin po, sa ating family, you raise us up on seeing na masaya tayong, sa mga ganitong classic event, masaya yung buong simbahan. Masaya yung ibang tao, masaya yung pamilya. Kumbaga, mas fulfilling yung joy. May enjoy mo yung Christmas kasi fulfilling yung joy sa pagbahagi mo sa iba. Yeah. Because the very first place, kung makikita po natin dito, nagkaroon ng Christmas season is because nag-isip ang Diyos na ibahagi sa atin yung kailangan nating kaligtasan. So that the mentality of Christmas talaga will only be should be to for other people. Hindi talaga pansarili. Kaya yun yung sinasabi rin kanina ni Sister Christina, hindi ka fulfilling. Sinabi rin ng Ma'am Genesis eh. Matatapos mo yung Christmas. Binanggit mo kanina, Ma'am. Yes, gumastos ka. Parehas ka naman gagastos eh. Parang sinabi ko nga po sa tradition ng last Sunday school eh. Parehas ka gagastos. Anong gusto mo pag gastos sa Christmas? Gastos na fulfilling? Or gastos na
bagsak na, parang walang-wala ka. Kasi parang katulad mo yun, Pastor, sinabi nyo na napupuyat tayo, pero napupuyat tayo na natutulog ka na masaya. Di ba? Imbis na yun napupuyat ka, pero hindi ka naman masaya, hindi ka naman masaya, pagising mo, bagsak mo, walang-wala ka power. Pero tayo, hindi na napupuyat tayo, natutulog na masaya, gigising ka na may lakas. Kasi the spirit of the man, yung maliwanag yung sinasabi na you will sustain. So, ibig sabihin, ganun din po ang prinsipyo. Pagdating dito, ngayon sa pamilya natin, minsan, sabi ko nga po minsan, mas naiisip natin yung mga preparation for the material things. Preparation for the material things na kakaisip natin. In fact, Christmas, one of the things na nagugustuhan ko sa Christmas, ito rin yung nagpapakita na magtutulong sa atin, makita natin kung ano ang ating maturity level sa ating spiritual life. Because dito, makikita mo sa Christmas season kung anong priority ng tao eh. Yeah. The priority of the people pagdating ng Christmas season is not popular ang spiritual priority. Pagpa-priority ng spiritual, kundi ang pagpa-priority palagi ay material, financial, puro nandun doon, physical, puro nandun doon lahat. Kaya ngayon lahat yung ginagawa nating preparation. Pero mga kapatid, the best thing that we can do para maging fulfilling yung Christmas natin, Christmas season natin, masaya talaga yung Christmas season natin. Let's prioritize let's prioritize on fulfilling the spiritual life na meron po tayo. Because wala namang Christmas season kung walang priority spiritual ang Diyos eh. Yeah. Hindi naman priority ng Diyos yung pag pinadala niya kanyang bugtong na anak, not for the sake na yumaman tayo. Not for the sake na mag-enjoy tayo kung ano-anong regalo. But pinadala siya mismo, ang kanyang bugtong na anak ay ginawa niyang regalo for the spiritual life. Amen. You see? Yeah. Alam niyo mga kapatid, napakaganda po yan. At tabayanan niyo, baka may mensahe po tayo nakabang dyan. Sakali. Yeah, alam niyo mga Hindi kapatid, may preach ni talaga. Pastor. Yeah, Pastor, yeah. siya shoutout ko lang po, Pastor. Nanonood din po sa Ontario, California, si Sister Tin, asawa po ni Jai Jai. Watching po sila ngayon. At, yeah, opo. Oh, yeah, okay. That's good. Yan po, Good. naka-Google Meet yata po siya, tapos pinresent. Basta magkasama silang nanonood. Yeah. Yan po kasi yung sinasabi ko sa fathers. Shoutout kay Sir Ramon, Ma'am Aba, magkasama silang nanonood. Brother Jorald, Ma'am Leila, shoutout sa inyo. Yeah. Magkasama sila nanonood. And also, sir, happy birthday kay Sir Sam Taganili. Baka makalimutan ko. Birthday din, Sam. Opo. Oh, blain mo, birthday mo, kay mag-asalta. Oh, si Daniel, nanonood na si Daniel. Opo, Sir Daniel Flores. Sabi niya nga po kanina, nung pagsabi niyong may susunod kay Pastor Dexter, Amen, Brother Jinggoy. Ganun po kasi. And Yeah. nagpadala po siya ng 50 stars. Yes, Sino? Sir Daniel po. Sir Daniel Oh, yeah. po. Oh, wow. Amen. Okay. Alam nyo mga kapatid, ito, magandang usapin lamang po ito bilang paalala. Kasi ang usapin natin ngayon, ang structure, sinasabi ko nga po sa inyo, pinapaliwanag ko sa inyo, ano yung nagpasaya sa atin? Okay? Huwag na nating i-count. Kung meron mang naging kalungkutan tayo during the Christmas season last year, so it should be a lesson for us. And kung ano yung step na sunod na step na gagawin po natin. Ano nang kasunod noon? Okay? So saan tayo ngayon? Para maiwasan natin. Basta ang goal natin ngayon is lahat ng pamilya, miyembro ng pamilya ay maging masaya. Paano magiging masaya? Kung hindi mo naging masaya last year, alin yung dahilan? Bakit hindi naging masaya? Alright? So, pag-usapan na kaagad. Okay, habang papunta pa lamang tayo doon. Pag-usapan, paano magiging masaya? Saan tayo hindi naging masaya? Kakalimutan natin yon, tatanggalin. Para meron tayong elimination round. You see? So, i-eliminate natin yung isang bagay para tayo makapag-motivate, i-cultivate natin yung magandang bagay and then i-motivate natin kung paano natin magagawa yung isang bagay na magpapasaya na sa buong pamilya. Yun po ang pinakamaganda dyan eh. So, it might be saving your money na. Sabi ko nga doon tayo magki-Christmas fellowship, family fellowship ng CBBC CSI sa ating ranch. Okay? Now, start saving na. In fact, matagal ko na sinabi ito, for you to start saving money na. Kahit pa kunti-kunti lamang. Hindi, pagdating doon kapatid, huwag mo nang isipin na, dapat may lechon, dapat may queso di bola, or ano yung bola, yung... Queso di bola. Hindi, yung... Hamon. Hamon, yeah. Merong ganon. So, kalimutan niyo yun mga kapatid. You see, lahat ng yan, ihahanda lang natin yan para kay Pastor Dexter.
You see, sausage, samon, keso, lechon, lahat ng yan. You see, sabi nga ni Joy, nako, pagka meron sausage, baka hindi naabutan si tatay ng New Year. Anyway, so, yung mga bagay, seriously mga kapatid, no, ako'y nagsasalita rito sapat ako'y pinagkatiwala ng Panginoon at tumayong tatay ninyo, pastor ninyo. So dapat kong sabihin sa inyo ngayon kung paano magiging masaya ang pamilya sa kapanaunan ng selebrasyon natin sa ating kaligtasan. You see, sa ating tagapagligtas pala. Yun ang ibig ko sabihin. Okay? So, sapagkat niligtas tayo, dapat mapasaya natin siya. Amen. Diba? Huwag tayong gagawa ng isang bagay na, nagsiselebrate tayo, malungkot naman, or nasa labas yung siniselebrate natin. Dapat, di ba, pag nagsiselebrate tayo, yung siniselebrate natin, kasama natin, nasa loob natin. Amen. Subukan mo, yung may birthday, habang nagsiselebrate kayo ng birthday, yung celebrant, nasa labas. Nasa labas ng bahay. You see? Anong klase celebration yun? So, dapat kasama sa celebration yung celebrant. Amen. Yun maganda. yun ang Kasama lang pinakamaganda. sa celebration ng celebrant. Yeah, Kasi kasama. kadalasan hindi kasama eh. Hindi kasama. You see, maghahanda ka dyan, magiinuman kayo dyan. O, kasi, you think pag nag-inuman kayo dyan, pag nagsayawan kayo dyan, at kung ano-anong ginagawa nyo dyan, kasama nyo kayong celebrant, or masaya kaya ang celebrant, or kayo talaga nagsiselebrate para sa celebrant, o nagsiselebrate kayo for you to be happy. You see, we're not celebrating for us to be happy. Di ba? So, we're celebrating the Christmas upang ang celebrant ay maging masaya. Di ba? So, yan ang ibig sabihin mga kapatid. Kaya, hindi mo na kinakailangan magpakahanda-handa, magpakaipon-ipon ng pera para sa pagkain, para sa Baliktad bagong damit, para sa costume, yung mga, kung meron tayo, katulad itong nasa sa kapaligiran kong ito ngayon mga kapatid, abay, ito mga kapatid, pinagtagpi-tagpi ng panahon. Pinagdugtong-dugtong, ito ang kinalabasan. Kita nyo? Ay, di masaya rin naman, di ba? So, basta ang sinasabi ko, ang goal ko, masaya ang pamilya kay Kristo. Yeah. Yan ang pinakamaganda dyan mga kapatid. Okay? Kaya wag ho nating pakalimutan. Saan tayo naging masaya last year at doon tayo magsimula? Yeah. Okay? Go ahead. May sabihin ka? Yeah, actually, yun po kanina na ano lang po sa isipan ko, yun nakakalungkot na mali kasi yung nakasanayan natin. Kahit nga sa mga birthdays, di ba? Ang masaya yung uma-attend ng birthday. kumbaga, ano ba, gano'n na nakasanayan natin. Kung sino may birthday, siya yung naghahanda. Oh, Baliktad. siya- Dapat kung sino masaya, yung may birthday. Celebrant. Yung Yeah. celebrant. Yeah. Kaya sabi ko maganda. Celebration ng celebrant. Yun. Hindi celebration Para sa natin. bisita. Arang ganun mo nangyari. Naisip ko lang, the same concept eh. Kasi sinasabi nga natin, hindi tayo naniniwala sa date, but we celebrate the birth. You see? So, ngayon, dapat kaya dito, nagkamali tayo sa spiritual, kaya yung ating practical na application sa buhay, mali na rin. Yeah, yeah. You see? Kaya tingnan nyo po mga kapatid, dito, pinapasaya natin mostly pagka Christmas. Yun yung sabi ni Pastor, wala yung celebrant sa season eh. Absent ang Panginoon Jesucristo sa season na siya yung dahilan ng season. Ang pinaprioritize natin ay yung sagalang atin. You see, the same thing din. Kaya tingnan, pag nag-translate sa mga may kaarawan na tao, you see, sino mas busy maghanda at mas dapat magpasaya sa tao? Yung celebrant. Mali. Dapat tayo ang nagpapasaya sa celebrant. Yun. So ilalagay po, kaya po nagkamali tayo ng ganong practice kasi balik tayo sa pinakaugat lagi sinasabi natin mahal ng pastor. Nagka-problema tayo sa pagpa-practice sa spiritual eh. Nakasanayan na ngayon natin yung mali. Yeah. Kaya mga kapatid, kaya ako po sinasabi kasi yan. na nakikita natin sa labas eh. Puro Yes po. ganun eh. Yeah. Ngayon mga kapatid, may liwanag na tayo ng salita ng Diyos. Pinapaalala na sa atin. Actually, marami po tayong magandang makita dito. Baka lang mawala sa outline ko. Kasi, Pastor, kaya na po. Yan lang po, Pastor. Alam niyo maganda to. Maganda rin sinabi ni JJ para sinabi raw to ni Conrad eh. Ay, opo. Brother Opo. Noel. Maganda to po yan. sinabi ni Conrad eh. Yan, maganda. Ang kasiyahan daw wala sa sagana. Tinuro po ni kundi Sir nasa Conrad. kasama. Ang Yun. tanong ko kayo mismo, sino kaya ang kanyang kasama? Yun! Yan ang sinasabi ko. Umalis, Pastor. Umalis? Opo. Okay. May Kaya kasama. masaya ngayon si Conrad. Oo, umayos ka. But anyways, totoo po yan mga kapatid. Ang kasama natin lagi ay ang Panginoon. Yun ang maganda. Okay? Kaya alam nyo, nakakatuwa mga kapatid kapag ang mga
mga kapatiran ay natututo ng tamang celebration. Kasi minsan, very expensive yung celebration. And after the celebration, kapatid, Yeah. ako sa totoo lang, ito, ang totoo niyan eh. Yung mga nasa ibang bansa, nako, sa panahon ng Christmas season, ang daming humihingi sa kanila. Kung sino-sino papadalahan nila dito sa Pilipinas, and then hindi lamang nila kinukonsider yung trabaho doon sa ibang bansa. At saka sila naman, sila ang unang-unang may karapatan na maging masaya. Di ba? Pero kung yun naman ang paraan ng mga taga-ibang bansa para maging masaya sila, ito ang way ko para mapasaya ko ang Panginoong Kristo. Tama. Tapos magpapadala kayo ng regalo sa akin, ay hindi rin naman ako sasama ng loob. Oh. Pinaparinig ko lang kay Daniel. But anyways, Naririnig niya po na. Noted lang po. Noted Noted daw na sabi. po. Oo. Tsaka tama po yung sabi niyo eh. Kaya yun yung magtuturo sa atin ng tamang intention ng kasiyahan this Christmas season. Diba? Tamang intention ng kasiyahan on Christmas season. The right or biblical intention. Is your intention biblical? Is your intention spiritual? What's your intention for this coming Christmas season? Ayoko na, maubos na yung outline. And Easy. Kaya maganda mga kapatid na makita natin ang kagandahan ng Pasko sa ating pamilya. Isipin niyo po ngayon, okay? Ano yung talaga nagpa-down sa iyo last year? Okay, from there, stop it, kalimutan mo na, nakaraan na yon, and then eto na yung dapat kong gagawin. Kaya dito, unti-unti natin ipapaliwanag. Dito, kapatid, every Tuesday, ay kung kayo ay mag-tune in lagi, malalaman natin ngayon kung paano natin pasasayahin ang ating pamilya sa darating na Pasko. Yun, okay? Alright, May okay. sinabi si Daniel, sir. See? Yan. Meron na, sir. Nabili ko na sa Costco, Australia. Sabi ni Daniel, Oh. ay pambihira, oo. May sinabi rin po si may sinabi siya, dahil po sa turo niyo, Pastor, ang Panginoon po ang lagi kong kasama. Amen. Parang medyo, malagay ko may sakit po ito. Si Jai. Yeah. Pero mga kapatid, yung mga sinasabi ko, masaya ang Christmas season pagka alam mong fulfilling spiritually, pag sa family, fulfilling spiritually yung Christmas season. Napaka-importante yan. Kaya sabi ko, maganda yung sinasabi ni Pastor, gagawa kayo ng listahan, ano ba yung mga hindi kailangan dito? Kanya, ano ba yung mga magtatanggal sa atin dito? Seriously, it should be that way. Kasi basta ang goal muna, wag po muna tayo mag-isip. Alam ko naman ang bawat isa sa atin, may mga magulang tayo kahit may asawa na kayo, may mga magulang kayo. Pero dapat ang unang-unang isipin nyo ngayon, yung first family nyo. Okay? Yung first family na totoo. Bira. Okay? Immediate. Ang tawag doon, immediate family. You see? So, yan ang dapat yung bibigyan mo ng pansin. Okay? And then, from there, okay, wala namang masama. Nakasamahin yung buong pamilya. Di ba? So, yun ang maganda mga kapatid. Na sana, makapag-isip tayo ng okasyon para sa ating pamilya. Pero maganda, mag-start tayo. Anyway, sasabihin ko naman to sa church Magsimula na kayo. Set up nyo na yung table ninyo. Lagyan nyo na yun ng mantel na pula. That's right. Kung ano-ano pa man. So, whatsoever. Basta ang sa akin lang dito mga kapatid, gusto ko buong pamilya ay masaya. Okay? So, mahirap kasi pag maraming pamilya. yun ang problema. So, kaya dapat bibigyan talaga natin ng pansin yan. Okay? Alright, magpapaalam na tayo mga kapatid. Susunod na naman yung iba. No? Kasi yung ibang mga si Jorald, meron ka raw chicharong bulaklak galing kay Bless Me. Kay Ma'am Leslie. Yeah, okay. Isang pirasong chicharong bulaklak lang, mamumulaklak na si Jorald. Alright, okay. Uling pananalitaan natin, Cynthia. Opo, maganda pong naging topic natin ngayon at napakasaya. Yun po, kung babalik, tanawin ko po yung mga nakaraang pag-celebrate namin ng Christmas na nabigyan ng magandang pananaw. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil yung mga prinsipyo na in-establish dito sa church na to, nia-apply ngayon ng mga anak ko. At ngayon, natutuwa naman din ako dahil since nung February, pinlanuhan kami nung anak namin na si Pauline.
Hindi naman isang iglap lang yan na pinag-isipan, kundi talagang pinagplanuhan at talagang andito na yung pagpapala. Kumbaga, siguro, yung ininvest namin, kahit papaano, nakaka-gather na ng... May bunga na. May bunga na. Ayan. Yeah. Nagkakabunga na. At yung mga hindi... Nadadamay naman ako. Opo. Yung mga hindi ina-expect ay talagang nagkakaroon na ng kalinawan. Ayan. At hindi lang talaga sa pamilya, kundi kung maaari, Naampunan ma-extend. din tayo, Opo, ayan po. At yun yung pagpapala na ngayon, kung tatanawin lang talaga natin, kung paano tayo pinagpala ng Panginoon, napakarami. Kung meron mang kalungkutan, pero kung i-measure natin, ay pambihira. Tuldok lamang yun. At napakaganda nga yung sinabi ni Pastor na if you will not face it, You cannot fix it. you cannot fix it. Okay. Thank you po. Yeah, kaya alam mo kapatid, ito maganda dyan. Kapag ka ang mga anak natin, listen, this is the big thing here sa usapan na ito. Okay? Because we're growing children di ba? Nagpapalaki tayo, we're raising children. Okay? Ngayon, habang pinapalaki natin yung mga anak natin, meron silang mga nakikita. Amen. Kaya minsan mga kapatid, tayo nanghihinayin sa mga gastusin ngayon, sa paggaganyan. Tayo lang naman pamilya. Magkakaganyan-ganyan pa. Para bang, sigurado na kasing hindi tayo magkakahiwa-hiwalay Pero tandaan nyo, may diablo dyan. But the big thing about this is this. Because we're raising children, yung mga anak natin na katulad sinasabi ni Cynthia kanina, kung ano ang ipinakita ni Brother Noel at saka ni Cynthia, doon sa kanyang dalawang anak na lalaki, babae pala, dalawang anak na babae, yun ang makikita na matatanim sa isipan nila na, eto ang alam kong masaya kasi dati naming ginagawa ito. Amen. So naipakita ito. So they actually will improve and develop the things that they have personally learned from their parents. Amen. You see, yun ang pinakamaganda doon, mga kapatid. That's the big thing dito sa usapan na ito. You see, so kung habang maliit pa yung mga anak ninyo, nakikita na nagsiset kayo ng table, for your children and everything, So they'll grow up, mga kapatid, na maganda ang nakikita nila, malinis, disente, at yung pagsasama na mag-asawa ay napakasaya. Boy, I'm telling you, hindi sila mag-aasawa, mga kapatid, na alam nila na magdudulot lamang ng kalungkutan sa kanila. Okay? So especially during Christmas season. Okay? So that's the big thing about this. Okay? Go ahead, Manelli. Natanggap po natin ang greatest gift of all, 'di ba? Meron po, and because of that gift sa atin, meron tayong kakayanan na magbigay rin ng pagmamahal na yon. And this Christmas season po, ang una-una nang makaka-experience ng ating pagmamahal ay ang ating pamilya. And katulad po ng sinabi ni Pastor kanina na kung ano yung pagpapalaki natin sa ating mga anak, yun din po yung hahanap-hanapin nila eventually. And kasi yun na yung nakasanayan nila. So maybe this Christmas season, perhaps it's time for us to create our family traditions na biblical traditions. Like, we really celebrate Christmas na magpasalamat sa Panginoon na magkasama-sama tayo lahat. Kahit ano pa kahit walang handa na pagkain na mga iniisip natin, kung ano man po yung meron, pagsaluhan po natin yon. And wag tayong maghanap ng wala para hindi ka ma-frustrate. And you enjoy what is given to you by God and magtrabaho tayo ng maayos because i-bless naman ng Panginoon yun pag nagtrabaho tayo ng maayos para sa next na mga Christmas season ay meron na namang iba doon sa table. But as much as possible po, we learn to be content this Christmas. Kaya para yung joy po natin, totoo talaga dun sa contentment. Kasi po, si Kristo ay enough na sa ating lahat. Yeah. So, Merry Christmas. Yeah. Alam niyo po, ang problema kasi dito, pagka sinanay mo ang sarili mo, na masaya ka na hindi kasama si Kristo. Yeah, yun. Parang yung sinabi niyo po noong nakaraan. Yeah. Pag nakasanayan mo lang magtrabaho lang walang resulta. Yeah. Parang ano yan? Parang ganito rin ang application pa dyan. Okay? Nasanay ka na, asawang lalaki, na maging masaya na hindi kasama asawa mo. Wow. Uy, matitiya. Pambira. Pangalawa, nagasanay ka na
na maging masaya na hindi kasama ang pamilya mo. Yun. Kaya dito sa church natin, mga kapatid, sinasanay natin na hindi ka pwedeng masaya na mag-isa. Yun. Pati sa trabaho, Pastor. Pinention mo kanina, is that you, Marnelli, na sinabi ninyo na dito sa atin, si Cynthia pala, everybody happy. Diba? Yeah. So, nakaugalian yun eh. Pag dito sa church natin, nasanay ka na mag-isa, na hindi, masaya, na hindi kasama ang pamilya mo, you're not the breed of the CBBCSI family. Hindi ka breed. Yeah. Hindi ka pinanganak dito. Hindi ka talagang totoong CBBCSI. Kung ikaw ay selfish dito, kapatid, tandaan mo, you're not from here. Yeah. You're not a part of the family. Yeah. See, dito sa atin, everybody happy. Yes, sir. You see, everybody happy. Diyan ko pinalakihan sila, dyan nila sila magin. Sabi ko, kung hindi nyo kayang i-share ang kinakain nyo, huwag kayong kakain sa public. Yeah. Kumain kayo secretly. Okay? So, yan ang sabi ko sa kanila. Kaya, mula nung ipinanganak sila, kumakain sila secretly. Alright. So, kailan naman hindi sila kumain publicly? Saya. Merry Christmas talaga. But anyways, mga kapatid. Kaya, yan ang mga bagay na dapat natin matutunan, mga kapatid. No, let's enjoy. Wag tayong masaya na tayo mag-enjoy lamang na mag-isa. Kaya, makikita nyo dito sa church, lahat ng ginagawa ko rito, gusto ko lahat. Kaya dito makikita nyo, mga kapatid, kahit na yung mga kapatiran natin nasa pwesto na, nakakasama natin, nakakausap natin, masaya tayong nagkakain kahit parehas ang kinakain natin. Yeah. You know, so ganyan po tayo. Alright, go ahead. Last na, Janil. Yun po, mga kapatid. Again, just a quick reminder and encouragement to all of us. Let's make it sure. Ngayon pa lang sa tinuro ni Pastor po sa atin na paglilista ng mga dapat po nating ayusin as we approach the Christmas season, always think of what's really our intention for this Christmas season. We have to check it. We have to be honest. Anong intention natin sa pag-celebrate ng Christmas season? At yung tinuro sa atin ating mahal na pastor, it will help us to be spiritually prepared for the Christmas season and not materially focused this Christmas season. Kaya yan ang pinakamaganda po sa lahat, mga kapatid. Kaya let's continue to tune in sa mga programa po na ito. By the way po, Pastor, happy birthday ko po kay Ma'am Yolanda Araza. Yan, sa nanay po nila Ma'am Ara, birthday po ngayon. Nanay? Nanay po ni Ma'am Ara. Okay. Happy So, birthday. padala po kayo rito ng ginataang balingoy. Yeah. Yan po yung passes ni Ma'am Ara ngayon po yun. Celebrate nila yung birthday. Ara, yung ginataan natin dyan. Alam nyo naman yan, paborito ni Pastor yun eh. Yes. Alam mo, si Ronel, lagi akong sinasabihan niya, Pastor, kakain tayo ng ginataang magugulay ko ng ginataang talbos ng kasaba, ng balingoy kung tawagin sa amin yan eh. Kamuting kahoy. Kamuting kahoy. You see, yung iba sa inyo, hindi kayo nakakatikim pa ng ganyan. Pero alam nyo, matagal na ako sinabi ni Ronel, hindi pa ako nakatikim. Pero kay Sister Yoli, nagluto siya ng ganoon. Nakatikim po ako noon. Talbos yan, talbos ng kamuting kahoy yan. Masarap yan, mga kapatid. Okay? Alright, and tapos ka na ba dyan? Yes, sir. Okay. Now, Daniel, ilang araw na lamang magkikita na tayo. Nila Brother Michael. Okay? Oh, and, November po ba yun? December? November, makakarating sila. Birthday nga pala. Yun ang sabi sa inyo. Yeah. How might? Siguro, ngayon, naka-frozen na yung aking... We're very excited to frozen see na you, yung Mike. aking Tomahawk. Good time, Yeah. Mike. Yeah. All right. I'll see you, Mike. Yeah. We'll make it sure. Okay, at kami po yung magpapaalam na huwag niyong imimiss, kapatid, yung mga usapin nito tuwing Tuesday. And also, ito rin ang magiging usapin natin every Friday. No? Amen. Sa ating Yes, sir. pong Yes, sir. TBL na Yeah. Husband Edition. Yeah. No? At salamat sa Panginoon. Ngayon, nagsisimula na tayong mag-Christmas colors, mga kapatid. No? And let's enjoy. Alam nyo, it's a family, kapatid. Ako talaga, kaya ako gustong simulan na maaga ito. Kasi alam mo ko, pag kami gusto akong i-emphasize,
sinisimulan ko na maaga, Yeah. para mahaba ang pag-enjoy talaga. At sabi nga ni Tang, salamat sa pagturo niyo sa amin ng paumuhay ng maalwang pamumuhay. Yan ang gusto ko. Kahit simpleng buhay, kapatid, pero maalwan. Yun ang Yeah. pinakamaganda. That's right. Maalwan at masaya. Yung wala ka bang parang napakahirap, parang kang humahatak. Sabi nga ng tatay ko, itong taong ito parang kang humahatak ng kawayang salungat. You know? Yeah. Salungat, hindi Yeah. mo yung parang kang nag-aararo, naghihila ng araro. Napakahirap yun, mga kapatid. Pinakamaganda, mag-enjoy ang buong pamilya, lahat masaya every time, you know. So, you start greeting someone na, oh, Merry Christmas, ganun. Bakit wala pa naman? Advance. So, alam niyo naman yan. Okay? Alright, nagpapaalam na po kami at I hope lahat po tayo, mga kapatid, ay pinagpala sa araw na ito. At si Ma'am Quinones ay hayaan niyo po, pag ngayon darating na Christmas, kakausapin ko si Noel na kung anong unang-una niyong nakita for celebration dito sa Christmas, Makita niyo po ulit. uli yan ni Sister Linda. Yeah, Sister Linda. Ipapakita uli yan ni Brother Noel sa inyo. Paghahandaan yan, sir. Alright. Ang problema, ayaw ni attorney ng ganun eh. Alam mo naman itong tatay ko na to. Seryoso masyado to eh. Pero pasasayahin din niya ni Noel. Promise you, attorney, pasasayahin ka ni Noel. You see? Basta lang daw may red envelope siya. Alright, nagpapaalam na po kami, mga kapatid, at maraming salamat sa pagsubaybay po ninyo at magkikita-kita po muli tayo sa darating na Tuesday Man. dito po sa programa ng The Baptist Lunch Mother Edition. Amen. Okay? Alright, so paalam na po sa lahat ng mga kamanggagawa at nagkaroon ng panahon sa pakikinig. Maraming salamat. At magsaanawa, ito'y may bahagi nyo sa mga members. No? Amen. And sabi ng Biblia, how good and how pleasant it is for Brethren to dwell together in unity. Unity. Yan. Okay? So diyan po tayo lahat. Maging masaya po tayo. Alam niyo, minsan nakakalungkot pagka ang simbahan ay hindi na parang simbahan. Kasi nandyan na yung pagpapatalsik, nandyan na yung kung ano-anong, ayoko ng ganong klaseng simbahan, mga kapatid. Ayokong magpastor. Ngayon, kung yung ayaw sa akin, aalis yan sa akin. Pero hindi ako magpapastor ng isang simbahan na out of sama ng loob. Yeah. Hindi. Everybody is welcome dito kahit na anong klase kasalanan na nagawa ninyo. Laban sa Diyos, laban sa akin, you're still welcome to come. And I'm happy to welcome you. Okay? Alright. So, mga kapatid, lahat po na nakasubaybay po ngayon ay maraming salamat at Merry Christmas. Yeah. Sir, Enjoy the shoutout, rest of the day. Ha? shoutout din kay Ma'am Flor at Ma'am Rhoda. Nasa kotse daw po sila nanonood. Sa Japan. Hello. Oh, yeah? Opo. Oh, wow. May Okay. Amen. biyaya tayong dalawa. Merry Amen. Christmas. Arigato. Arigato. Yuko na mo to Yamaha Suzuki Honda. Okay, alright. So, Merry Christmas po. Alright. Luzon, Visayas, Mindanao at iba pang bansa, Brad Daniel, sa lahat ng mga kapatiran natin dyan. Alright. Merry Christmas. See you. See you soon. Ilang araw na lamang. Ilang araw na lamang. Okay? Yeah. God bless you all. I love you all. Bye. Okay, bye. Bye. See you next Tuesday. After blessing keeps on following me. Blessing after blessing, my life is just oh so sweet. Well, if you're not happy, got a friend I want you to meet. Since I met Jesus, blessing after blessing keep on following me. Blessing after blessing keep on following me. Blessing after blessing, my life is just oh so sweet. Well, if you're not happy, got a friend I want you to meet. Since I
I met Jesus, blessing after blessing keep on following me. For such a long time I tried to find just a little peace of mind, but nothing I found seems to satisfy. No lasting peace did I find. But when I found Jesus, something deep inside us said, searching has finally o'er. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. Well, it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. No more searching, no more looking around to find something worth living for. When I found Jesus, there's no doubt about it, He's everything I wanted and more. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. Oh, blessing after blessing keep on following me. Blessing after blessing, my life is just oh so sweet. If you're not happy, got a friend I want you to meet. Since I met Jesus, blessing after blessing keep on following me. Since I met Jesus, blessing after blessing keep on following me.